Siyempre, kung meron sa Congress na away, meron din sa Senado niyan. O eto, pasok. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. For the record, the partial committee report was circulated on February 11, 2026 to the members of this committee for thorough study and consideration. As provided in our rules, Section 1, Article 5, Blue Ribbon Committee Rules, committee reports must be signed by a majority of the committee's members before they can be filed with the Bills and Index Division. Wala kang pumirma eh. Di ka nakakuha ng pirma, ibig sabihin ayaw nila sa report mo. Tanga ka ba? Eto ka na naman, Ping eh. Puro kacharotan na naman pinagsasasabi mo dyan eh. Of the Senate. Given the scale of the investigation and the details of the discussion, which, as you all know, reached more than 400 pages, sans the annexes, each member has been afforded more than sufficient time to examine and scrutinize the full substance of the report. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank. Ayaw nga nila. Magagawa mo. Kaya konti lang pumirma dahil lahat naman ng mga pumirma na yan, puro tanga yan eh. Ayan, tanga si Erwin Tulfo. Si Lacson, si Tito Soto, lalo na. Bugok yan eh. Si Risa Ontiveros, lalo na. Risa Ontiveros na to. Gusto daw niya maging patas yung mga senador sa pagdinig ng impeachment. Gago, ikaw kailan ka naging patas? Pag Duterte, putangin na, lagi kang kalaban ng Duterte eh. Paano kayo maniniwalang patas kang ulul ka? Inantong Risa Ontiveros na to, kapal ng mukha nito kasing kapal ng bukbok niya sa mukha. Oh, ito si Bam Aquino. Oh, yan si Kiko. Si Kiko rin, walang alam niya. Kita mo yung mga kabataan niya sa Las Piñas ng hold up ng jeep. Kasalanan ni Kiko yan dahil dun sa juvenile act law niya. To si Rapi Tulfo, ito yung manyakol na. Manyakol daw. Puro pambababae ang alam, sabi ng mga lumabas na iskandal niya. Oh, tapos niya, ang hilig niya, ang tapang-tapang niya. No, nung nakaraan, nag-hearing yan ng sa PCSO, nananalo, mayat-maya may nananalo, biglang nawala yung hearing na yun. No, tapang nito, pero pag nawawala naman yung tapang niya kapag malalaking tao na. Yan lang yung mga pumirma, yung mga ulaga. Wala na. Our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. No, siyempre, hindi naman pwedeng hindi sasagot si niyan. Hindi pwedeng hindi sasagot si si Marcoleta. Oo, siyempre yung niya, yung pilukan niya, sayang naman yung pagkakasuklay niya kung hindi siya sasagot diyan. Sige na. Senator Marcoleta, kanain mo. Gusto ko yung gulping-gulpe. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privilege speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek, Adrian Bersamin,
Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they had so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just had to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ang kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun, itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe. Tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit i-condition pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostilled sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Ano pa nga ba?
Oh, very self-explanatory naman yung statement na yan ni Marcoleta. Oh, talagang binabanatan niya na matindi si Panfilo Lacson. Eto pa nga eh. Dati daw pala niyang idol yan si Ping Lacson. Di noon naman matino yan si Ping eh. Maayos naman yan noon. Ngayon lang naman naging ulol yan eh. Simulan na dikit kay Bongbong. Si Bongbong nga kasi, sabi ko nga sa inyo, kung meron King Midas na lahat ng hinahawakan niya turns into gold. Si Bongbong lahat ng hinahawakan niya nagiging tarantado at kurakot eh. Nung simula nung nadikit yan kay Bongbong, kita mo nangyari kay Ping. Naging hudas na. Oh, galit na galit si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, sinira mo ang paghanga ko sa iyo. Paano ba yan? Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun, sa aking palagay, kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa iyo, sayang wala na ako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring mo umpisa, nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon. Para si Marcoleta, hurt siya talaga, talagang. Ang sakit, Mr. President. Mantakin mo, Mr. President. Hinangaan ko siya, minahal ko siya. Tapos yung pala, walang forever. Oo, sensitive talaga din to si Marcoleta, Ikaw naman kasi Ping Lacson eh. Noon okay ka eh. Ngayon naging tarantado ka na. Ano bang kasing ginawa mo? Kung kailan huling pagkakataon mo na dapat mag-iwan ka na lang ng mabuting ehemplo or mabuting legasiya, putya yan, puros kabalbalan pa tong mga pinaggagawa mo eh. Obvious naman eh. O obvious naman na wala ka na talagang planong solusyonan itong flood control scandal na ito eh. Obvious naman na may pinoprotektahan ka eh. Unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, hindi man tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problema ito. Opo, alam nyo kasi, kaya nangyari ito. Oo, siyempre nag-privilege speech ito si Ping Lacson, bading pala talaga. Bakla pala talaga. Si Ping Lacson. Oo. Kasi hindi siya tumanggap ng nagsalita siya doon pero hindi siya tumanggap ng mga tanong or ayaw niya magpa-interpolate. Akala ko ba magaling? Akala ko ba mahusay ka? O bakit hindi ka tumatanggap ng tanong mula sa mga kasamahan mo? Paano mabibistos siya? Oo, hindi siya pwede makipagdebate sa isang abogado eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay